Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga sa ating pong lahat. Ito po inyong programang Karambola sa Aliw 23 at mapapanood at mapapakinggan kami sa DWIZ. Ito po inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin, paring Joel Laksamana. Good morning. Good morning, magandang umaga. Yung ating mga kaibigan na kasama dito, of course, ay si paring Conrad, napakahalagang kanyang puntahan ngayon. He's land banking. Nagre-real estate yan ngayon. Nagre-real estate si paring Conrad. Si attorney, Trixie Cruz Angeles ay punong-puno. Punong-puno ang Thanksgiving. Thanksgiving din. Mabigat po sa katawan yan, sa tiyan. Yung turkey. Anong usually yan? Turkey, ano po ba yung mga iba doon? Meron ba spaghetti yun? Wala. Alam ko. Wala? Depende. Kasi I remember dati nung nasa US ako, long time ago. Italian family, Italian-American. Ang kasama mo. So, may turkey, meron silang spaghetti, pasta. The traditional Italian. Ganun din. Meron akong dati, nag-guest ako sa Vietnamese. May turkey. Then meron silang Vietnamese cuisine. Minimix and match nila. Pero alam mo yung Thanksgiving na yan. Teka mo na, mag-ano ka pa. Pero sabihin ko lang, yung Thanksgiving, meron na naman tayong isang paboritong kolumnista. Iba naman to. Ito galit na galit sa China. Sabi niya, we should celebrate Thanksgiving with the US. Sabi ko, sinama pa Thanksgiving na US. Grabe. Para nang makabanat sa China. Parang Rapi, easy lang. Okay. Relax. Mapapakinggan at mapapanood din nyo pa kami dito sa ating DWIZ 882 at siyempre nasa Android at saka iba pang apps ang DWIZ at Aliw 23. Parang Joel, itong ating as na pag-usapan natin, itong ating Friday edition ng Karambola, medyo may pagka-light ito. Pero hindi pwedeng light na light ito dahil napakaraming nangyayari ngayon na kailangan natin bigyan pansin sapagkat importante ang ating mga kababayan ay mabigyan ng karapat-dapat na impormasyon sa nangyayari sa ating bayan, sa iba pang mga bahagi ng mundo. Kasi marami tayong mga kababayan nasa labas. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana maayos ang inyong sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. 110 countries ang ating nandiyan at 30% ng global shipping ay Filipino man. Kung nasaan man kayo, kung nasa Yemen man kayo, o dun sa Gaza. Ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lang po. Pwede po ninyong i-download ang DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android at pwede rin po kayong makisama. Ano sabi natin? Like, share, and comment. Yan. And love na rin. And love. And love. Meron po tayong text line 099-076-8786. Hindi ko na yata masyado nababasa to. Tama ba? Hotline 8470-1750-54. Ayun. Text line 0999-376-6768. Ayan. Para maging maayos po tayo. At siyempre, tayo po ngayon ng host, parang Joel, ng Asian Parliamentarians Congress. Okay. Nandito sila. Kaya kanina, kitang-kita natin si Senate President Mig Zubiri at saka si Speaker. Yan pala yung photo op na yan. Yan ang photo op nila. Nandyan po sila sa PICC. Malaking event po ito. Tayong host itong Asian Parliamentarians Union. Nandito po yung mga main legislators ng bawat... Kaya pala spearheaded, host tayo, si Senate President Juan Miguel Zubiri at si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nasa harapan. Yes. Sila yung blocking nila nasa harapan. Ayos na ayos ito. PICC. Mabuti nga, meron tayong PICC.
Kung hindi na nadagdagan itong ating convention center sa Metro Manila except for the private sector. Meron siyempre sa Private MOA. sector, meron. Convention center, nagagamit ng UP, minsan nagagamit, pero mga maliliit yan Ang malaki talaga PICC. If you've been to conventions outside of the country, Oo, parang... lalo na dito sa mga kapitbahay lang natin. Ay, ang lalaki yan. Minsan pumunta Singapore. ako. Ikaw, Singapore. nagtagal ka sa Singapore. Minsan, just before the pandemic, sa Bali. Ang laki nun. Grabe, ang ginagawa pa nila, aside from the tourist destinations, meron silang specific, mga malalaki na kagandahan naman ng mga convention center nila. Doon sila. Oo, tapos ginastusan, may mga garden, Ay. alam mo naman kasi yung culture ng Balinese, may mga fountain, mga garden. Kompleto sila. Then ayun, it's a convention center. Ilan yun, no? Kasi when we were there, simultaneous, merong sports, may medical Convention. may agriculture. Sabi ko, wow. Hindi, May railway pa, nasa kabila. Matindi. Yan, wow, napagkasya nila sa isang isla. Talagang pinaggagastusan niya na parang Joel dahil talaga naman That's a deliberate strategy, it bro. is a deliberate strategy. Tayo, ganun din naman tayo, kaya lang napag-iwanan tayo Tayo na una dyan sa totoo lang. Okay, sige. I will ask you, for example, PICC. Yan. Huwag mo sabihin nag-PPP sila nun Wala naman. Hindi, government yun. Government yun. Government. I mean, parang pikit mata. Hindi, sabi ni President Ferdinand Marcos Sr., Oo. we need that. Si Ma'am, First Lady Imelda Romualdez Marcos, siya yung complex na yan. PICC, Folk Arts, of course, CCP, yung Cultural. CCP. Tinira pa ng tinira. Ay, nako, tinira ng tinira yun. Pagkatapos, siyempre, sana nga ayusin ni President BBM yung theater. Kasi, di ba, nagkaroon ng Anong stigma theater? yun. Yung Yung malapit sa, Right. sa Sofitel. Right, sorry, na si senior moment ako kasi wala na pumupunta ron Ang pinupuntahan yung katabi nun. Oo, seascape ang tawag doon. Pero, Seascape kasi seafood Oo, masarap. Pero, pwedeng ayusin yun. Sa totoo lang, kung ako si Presidente, paayos ko na rin yun dahil sayang. Of course, nandun din yung GSIS. Right. Na yung mga yan, yung area na yan, supposed to be as part of our efforts to really promote culture as well as itong mga trade exhibits, conventions, etc. Nandun yung World Trade Center. World Trade. World Trade Center. Pero yan medyo controversial yun. Ano nga ba controversial dyan? Real estate discussions. It's a real estate operation. Kiskisan, hindi naman. 1 peso per square meter. Ang kanilang isipin mo yun. And napakatinding napakatinding real estate yun. Pagkatapos, siyempre, hindi rin natapos yung meron kasing SSS at saka GSIS, PNCC properties doon. Sana ayusin yun. Lagyan ng parang redevelopment plan. Mas mabuti ngayon ang gagawin muna kasi yun ang naiyan na yan. Right. Kasi yung area na yun, of course, ang laganap na ngayon na pinupuntahan na napakarami natin mga kababayan, yung MOA. Pero outside of that, on the other part of the bridge, yun na nga yun. May SSS property, may GSIS property, tapos yung Cultural Center Complex. Complex yun Yun ang pwede natin dapat tignan at we suggest. Kasi sayang naman tayo. Dahil gaya ng binabanggit mo palagi parang Joel, napaka-creative ng Pinoy Tayong pinakamagagaling pagdating sa musika, pagdating sa arts, magaling tayo sayang pag hindi natin napagtrabahuan ng mabuti. At nandun din dati yung design center. Nandun pa rin. Pero, wala na yun. Nanliit siya. Nanliit Wait a minute. Meron akong kaibigan, attorney siya, si Charles Imso. Basta ano siya journalist na dati editor ng isang lifestyle business magazine. Siya, nag-attorney, nag-law school. Siya ngayon ang parang... executive director? I'll contact him, bro. Sayang yan. And he has some pretty good plans there. Nagulat nga ako, papasok ka rin pala sa government. Hindi ko alam. Dapat yan. But he's the design center of the Philippines. Diba? Meron yung MOA area. Nandun na, kompleto na sila doon. Pagkatapos meron dito yung Cultural Center Complex. Kasama na dyan, siyempre, yung Central Bank. Kasi Central Bank, kung hindi pa alam natin mga kababayan, meron maganda at malaking museum yan. Kompleto yung Central Bank. Sa may Harrison. Doon sa area na yan. Pagkatapos, papunta pa doon sa Intramuros, marami rin yan.
Kasi yan na yan, Intramuros Complex, Intramuros Administration, and then of course yung Manila Hotel, Rizal Park. Yan. Yeah. Those were the times during the 70s, there was a blitz of infrastructure building under President Marcos. Pagkatapos, mayroon din tayo siyempre, pagpunta natin sa Binondo. Very rich tayo pagdating sa ganyan. Kaya, Pretty much sa ibang bansa, yung sinikwento ko sa Indonesia, ganun din sila. Kasi at the time nung pumunta ako, ginawa daw yan even before yung anak ni President Suharto, si Bam or something. Basta, pero kung gumawa sila, talagang same thing. Todo. Hindi isa-isa. Ay, pag inisa-isa mo, di makakalimutan mo yan eh. Pati yung design, original na design niya, makakalimutan mo. That's another thing. Nagiging ano siya, yung center of design, culture. Kasi yung mga kinukuha nilang designers, yung mga local, yung kanila. Kasi ano Yung kaibigan natin, si Architect Alcasares. si Paulo. Si Paulo. Sina June. June pala. Yung nga lang yung dalawang yan, si June Palafox at si Paulo Alcasares, nagsipuputian namang buhok. Kasi mga urban planner yan eh. Sometimes when I talk to them, lalo na si Sir Paulo, yung idealist talaga. They're thinking of ideal world. Sana ganito. Mag-sketch pa yan ng ganito. Sana may mga walkway. But ang hirap sundin na kasi it's bogged down sa, lalo na sa national government, LGU, ganun eh. Alam mo ba nung panahon ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, di ba naging Metro Manila governor siya? Mayroon talagang plano ang Metro Manila. At ang isa sa mga, kaya kasama siya na Architect Palafox, Paulo, Architect, at saka si kung natatandaan mo, si Nathaniel. Hindi kasi sila, Paulo, they work for these guys in what, sila, Lindy Locsin, hindi namatay na si Manyosa, yung mga ganyan. Ito yung mga mentor nila eh. They're gone now, but sila Paulo, sila June Palafox na nagtuloy. And then of course, at that time, merong grupo na under the then highly expanded Department of Public Works, Highways, Transportation and Communications, ang secretary nun. Halo-halo yun? Yes. Magkaisang departamento yun? Pinakamalaking department din from the civilian bureaucracy. Under then Secretary David Consone. Ay, oo. Secretary David Consone. Napakalaki niyan. Kaya ito na pag-uusapan natin mga kababayan sapagkat nanghihinayang tayo. Dahil ang Pilipinas, napakagandang bayan. Minamahal natin to, ayusin natin. Kasi bawat isang urban center, Metro Manila for example, because it's already Metro Manila, hindi lang Manila. Of course, meron din dapat Quezon City, meron dito yung mga ganon klase. And then of course, Cebu, ayan, ibang area rin yan, another destination. Siyempre, Davao, yan. Ilocos, ibang klase ano rin yan. Mga Bicol, yan, iba. Yeah. So, napakarami natin dapat na mapag-aralan na mabuti. And I urge Secretary Frasco and of course the NCCA right now, na to come around together with all of the planners and with all of the history and cultural maps na tingnan natin to na mabuti. You mentioned Secretary Frasco sa tourism. Crucial yan eh. Siya magdadala dito. Kasi nung panahon noon, really, di ba si Sunshine Joe? Sunshine Joe. Secretary. And even now, pre-pandemic, ang pinag-uusapan ko kasi at the time, there was a plethora of building din na nangyari. Itong mga private sector na nagtatayo ng mga hotels, whether it's in Bohol, whether it's in Cebu, whether it's in Palawan, na-incentivize sila magtayo rin ng kasi yung MICE, yung conferences meetings, di ba, yung conferences, nagtatayo sila, yung mga tipong good for couple of hundred talaga na gano'n. So, ibig sabihin, kung bigyan mo ng incentives at encourage mo ang private sector, they will build it kasama nung kanilang, they're not just going to build hotel rooms saka mga beachfront facilities, tatayo rin nila yung mga yan eh. And I think ganun din ang ginawa sa Bali, sa Indonesia, in-encourage yung private sector. Dapat naman talaga kasama dyan ang kasi marami sa kanila gusto rin nilang maging maayos yan sapagkat malaking po eh. Ang tourism is one of the biggest businesses in the world. Tingnan mo Japan, parang Joel.
Japan, lahat halos ng iba't ibang mga bansa ngayon. After the pandemic, lahat sila. Japan ang idolo ko eh. Lahat ng napupunta sa Japan, actually included ako, wala lang akong papunta ngayon. Return tourist talaga. Babalik at babalik. Babalik ka. Babalik ng pangalawa, pangatlo, pang-apat kung kakayanin. Oo. In a span of 2 years or something. Meron, of course. Di ba? Kasi meron mga tao na, ay, napuntahan ko na yan. May ganun eh. Pero, although ako, hindi ako ganun. Pag nagustuhan ko, pinupunta. Babalikan mo. Anyway, may mga iba pang lugar na mapupuntahan eh. Di ba? Yan. Japan, China, Europe, the European countries, they are encouraging tourism like hell. Yan ang nangyari. Meron pa nga silang golden visas eh. Yung, Right. bibigyan kanila ng permanent residence and then eventually citizenship. Yung iba. Ito yung parang halos investment visa, di ba? Parang investment visa. Spain, Portugal, alam natin. I remember that kasi minsan there was an event, tapos pinalad akong nakatabi ko, si Bea Alonso. Bago siya nag-asawa. Nag-asawa na ba? Nag-asawa na. Ay, teka, engaged ba? Engaged, Okay. oh. Kagandang bata, sir. Maganda But what talaga. I discovered, she has really a great brain on those shoulders. Investor, real estate, at doon yung golden visa sa Spain. Oh. Meron sila. Meron siya. Magaling na investment. At siguro meron din siya magandang advisor. Although nanay daw niya sila nag-uusap eh. Oh. Talagang what they buy sa a mix portfolio na may condo, Oh. may farmland, mga vineyards, tapos may beach, magaling. Sinundan niya Sinundan niya yung ating kaibigan, ha? Sino? Siyempre. The one and only. Wala yata si Beyang tawag dito yung sinabi ko lang vineyard ba, pero wala siyang yung wine na Wala. Winery. Winery, wala. Hindi niya papasukan yun, Sir Renzo. Mahirap yun. Mahirap yun, ha? Unang-una, hindi siya nagbe-blazer na maikli. Oh. Hindi yung... Saka wala siyang kabakas. Wala siyang kabakas. Ito, malaking kabakas nito. Matindi-tindi itong workout natin. Pero, kaya ho namin napag-uusapan pa rin, Joel. Dahil sabi natin dito sa ating programang Karambola, every Friday kung pwede, mapag-usapan natin. Kasi kagaya ngayon, Thanksgiving. Ano bang significance ng Thanksgiving sa Amerika? Di ba yan, parang Joel, kaya sila nag-Thanksgiving, no? And this is the time of the year na talagang nagpapasalamat sila for all the blessings of the life. And this is according to the historians, ito ay dahil doon sa mga naunang pumunta sa Amerika coming from Europe. Yung the Mayflower. Napuntahan ko yun, merong isang... Inano nila. Talagang nagpasalamat. Massachusetts, basta New England din. New England. Sa totoo lang hindi ako nag-enjoy. Una-una, hindi ko kultura. Pangalawa, kalamig-lamig. Na-imagine ko, nag-landing to mga to na ganito. Nag-aral ka doon? Sa Plymouth Rock, hindi, malapit yung Rhode Island. Pabiyahe ka lang ng mga 30 minutes. New England. Pero sabi ko, it's just a rocky outcrop of land na dumating to mga pilgrims. At ayun. Mga pilgrims. Siguro, nape-persecute sila kung saan sila galing. Sabi na, okay na kayo dito. Dito tayo. Kaya sila nag-Thanksgiving. Bakit ba Turkey? Dahil yun ang nakita nila. Parang yun ang history says, yun ang nakita nila at yun ang talagang lumaki. Kinatay nila. Okay, Thanksgiving, ito. Wala sila nakiyang mga settlements nila noon ay talagang wala. Tsaka medyo barbaric din ang mga mukong. Ay, yung nakita ko yung nila nakalock yung kung sino preso. Meron. Lock. Tapos tinatanggalan yata ng ilong nila. Matindi. Tapos sinusunog ang witch. Ayan. Matindi yun yung England history. Ganun sila eh. So actually yun ang history ng Thanksgiving sa US. Basically, inano na yun, pinaalis din nyo yung mga original, yung mga native Indians dyan. At tinake over nyo kanilang mga lupa-lupa. And then, na sila, towards the west. Kasi, pagkausap mo, meron mga Amerikanong pagkausap mo, leave America for the original, the natives here. Sabi ko, hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Galit sila dun sa mga dumarating daw yun. Chinese. Kaya I remember, okay, kasi there was alam mo naman ng social media, may nanalo na science team sa US team, gano'n na yung flag.
puro Asyano, may Vietnamese, may Pilipino, may tatlong Czech, high school. Nagalit? Galit sila na, teka muna, bakit ganito itsura dito mga to? Hindi na to Amerika. Hindi na to Amerika. Of course, there were a couple of enlightened Americans. Hindi, talagang na tayo, melting pot tayo, pero marami pa rin. The hell are these guys doing here, you know? Is this the U.S. team? We should have a U.S. team who looks like the original people who came here, gago. Pero yan ang pinag-uusapan po natin yan. Tapos yun na nga, meron tayong favorite columnist na dapat nagte-Thanksgiving din tayo dahil yun na nga, magkakaroon ng EDCA, kakalaban natin ng China. We should... matindi ang hysterics dyan, ha? Matindi. Pagdating sa anti-China, relax lang po tayo. Hindi naman natin kailangan maggaganyan. Sa kataas-taasan na areas, mga President Biden, President Xi Jinping, nag-uusap silang ganda nga retrato, nagingitian. Kala mo, talagang matagal na magkaibigan. Saka sa totoo lang, again, tama yung kaibigan nating si paring Bobby Tignan. Only 7% of people really give a flying, about Ayungin Shoal or the West Philippine Sea. Kaya sabi nga niya, baka naman si Presidente is sadly misinformed. Kasi nung huling speech niya, doon nasa Hawaii, he was, medyo encroachment by China. He was overtaken by... kasi... Par for the coast, ang host niya kasi. Hindi, binisita niya yung Indo-Pacific Command. Pacific. Alam nga naman magsalita ka, ala ni President Duterte. Hindi pwede. Hindi pwede. President BBM is such a diplomat in more ways than one. That he really talks the language of diplomacy. Sabagay sa totoo. Paano siya sa ganyan? Hindi, ang problema lang doon, diplomacy ka doon sa host mo, yung China ngayon nakikinig, yanong encroachment pinagsasabi mo. Tapos ngayon, yung China ngayon, nag-aano sila tuloy, nagdi-drills, kasama mga ibang ASEAN. Ewan ko lang, hindi ko nabasa yung kabuudan ng story. Meron silang drills. Pero they were also, according to the reports, shadowing yung patrol na, joint patrols ng Pilipinas, Japan, US, Australia. So, shadowing. Actually, ano naman yan pag ikaw hindi mo nilalaliman yung iyong pagtingin, baka kala mo yun na yan, hindi naman maski na, alam mo ba, parang Joel, sinasabi nga natin mga kaibigan, maski na Taiwan mismo at saka China, ganun din yun. Merong eleksyon ngayon kasi, ang sinasabi nila, baka manalo ngayon yung China. Pro-mainland. Pro-mainland, I mean. Ibig sabihin yung reunification, pro-reunification na candidate. And the platform, I'm sure, is economics, basically. Economic growth, investment. Usually yun naman Basically, ganun naman Maski na yun sa US, sa China, yung si Treasury Secretary Janet Yeltsin, yun ang sinabi niya. We cannot decouple from each other. Never will we decouple from each other because that will be disastrous to both China and the US and of course to the world. Which is tama. Tama yun. Malaking problema yun. Ngayon, ang matatapos na po ngayon, pagkaintindi natin, parin Joel, yung 3-day strike. 3 days strike. Nang Manibela naman, kasi may nag-take over Piston muna, first 3 days, and then ngayon, yung Manibela. And still the issue, paring Joel, yung tungkol nga dito sa modernization, which I hope Secretary Bautista and the administration will be able to review as soon as practicable para naman mabigyan ng katamtaman na sagot itong mga hinaing ng ating mga driver operators and of course hinaing ng ating mga mananakay. Hindi ho pwede yung palagi natin sinasabi dito na hindi naman, wala naman yan. Quitis lang yan. Hindi yun Hindi naman yung quitis ang pinag-uusapan natin, uubra ba ito? Kasi ang gusto natin mangyari, sustainable na solution dito sa ating transport problem. Naintindihan natin na, okay,
yeah, the jeepneys may be talagang on their way out. We have to modernize the city. But medyo, kailangan gawin ito na medyo maayos, sustainable, ika nga, both sa mga driver, operator at mga mananakay. Kasi hindi pwedeng iraramit down the throat talaga. Hindi, ito ang modernization. Ito ang cost nito. Ito ang, hindi, baka naman Baka meron, baka hindi yan hindi na, 6 na taon na paano pa obra yan? At this point in time, bakit palagi nagkakaroon ng strike? Pinupukpok mong bato no? Kasi tapos strike every several months. Magkaka-strike. Hindi naman patigasan ng ulo yan, hindi naman ganun Hindi. Ang sinasabi ninyo ay patigasan, hindi ho yung patigasan. Tignan natin yung sitwasyon na makakabuti sa lahat. At ang isang makakabuti sa lahat ay itong mga jeepneys na ito makakatulong sa ayos ng ating yung carrying 'di ba, cargo at saka tao. Kailangan 'yon kasi gumagalaw, hindi naman tayo work from home lahat Hindi. Siguro 10% lang yung work from home. Habang ginagawa ang ating major transport systems, yung mga mass transport. Ito yun, kasama yan. Kasama dapat sa mix na yan. Ang oras po natin, 8:30 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ at siyempre, Aliw 23. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Si paring Conrad Banal ay naglaland banking. At si real estate siya ngayon. At si Attorney Trixie Cruz Angeles ay punong-puno ng turkey. Actually, nasa USA siya ngayon. Thanksgiving. Pero babalik po yun. Siya babalik sa, by December 1-2, nandito na yan. At aaliwin niya uli kayo, lalo na sa mga Pero sa ngayon, siyempre, nagpapakasasa siya. Sa Turkey. Tsaka nakita ko yung mga picture niya. Reunion. Ang Thanksgiving nga naman sa States. Reunion. Basically, reunion. Andun sila, mga pamilya. Pamilya. Tapos ang caption nga niya sa Facebook niya, Together Again. Ayan. Kasama na. Yung mga yan, marami dyan. Yung mga, siyempre, yung mga galing sa mga Mid-America, Middle America, na nasa New York, uuwi yan lang. By the way, grabe ang crash niyan sa airport. Train, airport. It's the worst time to travel, actually. Huwag kang pumunta dyan pag ganyan. Doon ako una nakakita na winter pa man din. Kasi hindi naman winter, pero lumalamig na. Kasi alala ko, nasa New England ako. Yellow na yung katabing river o yung bang matigas na. Tapos pero sa mga airport natutulog ang mga tao. Naghihintay yan. Mga connecting flight lahat, etc. Pero pag nagdating nga naman doon sa mga puntahan na sa mga bahay, ay talagang katakot-takot na kain. Kain na Tapos in between break time magpo-football o baseball sa labas. Na hindi ko masakya dahil medyo malamig. Malamig talaga. Pero sila gusto nila. Then, babalik, iinom na naman, kakain na naman, yung ganun ba? So, dito po sa atin, dito yung ating Thanksgiving. Papakita ko. Ano ba Thanksgiving natin, pare? Lechon. Lechon. Pare. Sa Laloma. Yan po, papasok na kasi ano na to yung Disyembre, lechonan yan. Dito sa atin, ha? Oo. Pucha, nakahilera. By the way, pinakita mo na tong headline. Alam ko, cultural tayo. Marami pa namang oras Sara, si VP Inday, sinabi ICC meddling and insult. This is dahil lang news kasi ngayon, sinasabi niya dapat sa Congress at sa Senate, siguro meron na siyang pahaging na relax kayo, let's follow what the President has said na we will, di ba, yung mga sovereignty ng Pilipinas will be respected. Kasi our judicial system is working. Kasi meron sa House gumagalaw. Meron kaibigan mo, si Congressman Benny. Bishop. Nagsi-spearhead ba rin para pakita daw na working ang ating justice system. Ano siya?
yung Human Rights Committee sa House. Okay. Dating Minority Leader Benny Abante, 6th District of Manila. Magandang umaga, Kong. Bishop. Bishop. Oo. Nag-file siya ng resolution. Yung committee niya mismo. It doesn't help also kasi kaya si VP Inday nakapagsalita dahil nagbanggit din si Secretary Boying Remulla that he will consult with Congress. Hindi, kay Secretary Bersamin on yung kung ito ba yung sa ICC. Gano'n. Well, ang pagkaintindi ko sa ngayon, Joel, ay nag-file ka, well, kasi siyempre you have to, that's a call out also to the executive branch. Okay. Pag nag-file ng resolution ng any member of Congress, you have to be on your guard as well because you have to anticipate kung ano mangyayari doon, di ba? And then at the same time, aside from that, there is also this Makabayan Black resolution earlier tungkol nga sa grave threats, etc. and everything. And then, there is a group from Myanmar, group of citizens from Myanmar, na nag-file dito to against the Myanmar junta. Ang kanilang pakiwari ay since we are a part of ASEAN, they are trying to determine whether we are really true to our word because there is something in the law that we had which says that we can take cognizance of the issues about human rights. So yun din ang pinag-aaralan ni na Secretary Remulla. Kaya yun nabanggit niya. Kasi, siyempre, they have to talk with each other, including, of course, Solicitor General Maynard Guevara, the former Justice Secretary. I understand now that the Executive Secretary, former Chief Justice Bersamin, is in Geneva, precisely as part of our continuing annual consultations on human rights. Meron kasing UN Human Rights Commission. Okay. So we are looking into all of these things are being looked into right now because we also have our own request with other countries. Like, for example, yung request natin for East Timor, where reportedly Congressman Arnie Teves is now being hosted. Nag-request siya doon ng asylum. So we are also requesting the East Timor government to assist us in making a determination of his status and at the same time requesting that the cases that were filed in the Philippines against Congressman Teves be also taken into consideration in that request for asylum. So yan ang mga natin. Okay. So parang may big picture kayo. There is a bigger picture than and of course this pero one can understand si VP Inday kung bakit siya nakapagsasalita na gito dahil tatay niya to hindi lang yon. He is taking the president's word for it, no. Kasi sinabi ng presidente that we will not do that, no. At sinasabi niya na there is the judicial system is working in the Philippines. There is no need for any kind of outside intervention in the meantime. So, yan ang pinag-uusapan ngayon dyan. But there is a continuing, and expected na natin yan, there will be a continuing effort at the part of certain sectors to do all of these things. Kasi yun ang kanilang plataforma You must understand that now, out on bail, former Senator and former Secretary of Justice Leila de Lima. That's her platform. And she's, yan ang platform na. Human rights, etc. Human rights, ICC, at dapat patawag na yung mga witness na nag-recant. Yeah. So that is how the cookie is being okay. right now. So we will expect all of these things. Para rin yan yung sa West Philippine Sea. There is a time of the year when there is a continuing barrage of information back and forth na tungkol dyan sa mga yan. And this is going to be the flavor. That's interesting, naging banner sa ilang pahayagan na. Actually, hindi ko iba-banner to hindi naman.
Kasi hindi naman kailangan i-banner yan. Oo. Dapat ang i-banner ninyo dyan, mas Malapit sa ano ng tao. Alam mo ba, paring Joe? Oo. Ito nga dapat mapag-aralan natin na mabuti. Kasi ang sinasabi nila ngayon, tayo ang Pilipinas, ang pinakamalaking may nakalagay dito Yung sa scam. Oo, pare, tayo ang pinakamalaking akyat pagdating sa Usapan natin internet commerce, e-commerce. That should have been the banner, bro. Kasi Pero nakakatakot yan, ha? pero tayo rin ang pinakamalakas pagdating sa scam. Oo. So tayong merong growth, in terms of growth, ang Pilipinas ang pinakamalakas in terms of e-commerce. Yeah. Pero tayo rin ang pinakamalakas pagdating sa scam. Right. Ang pinaka-news is this, that the Philippines has the highest rate of online shopping scams among 11 economies surveyed in the 2023 Asia Scam Report. Nakita mo. The Cybercrime Investigation Coordinating Center, CICC, said yesterday. 35.9% ang scam rate dito sa Pilipinas, highest among 11 Asian countries. So, Malakas ang ating e-commerce, malakas din ang e-scam. Yung e-commerce has been sinabayan na nag-scam. At meron ako, paring Joel, kahapon kausap na mga kaibigan natin from Cebu. Ang tindi ng in-scam sa kanila. At ang mga scammer hindi yung mga ordinary na mga mga boys. Hindi. We are talking about big-time scammers. Kasi mayayaman din to. Mayayaman din yung nag-scam. Ang kanilang effort, parang investment. It's an investment. well, usually ganun eh. Malayaman ito, ang yayaman. And then of course, the return, etc., ganito, and everything. So meron nag-consolidate ng investments for a particular project or for a particular contract. Eventually, para rin yan yung Ponzi scheme, di ba? Sige, meron. You're getting all of these things. Of course, the returns are coming. Meron silang ganyan, etc. Eventually, nag-dry up. Siyempre, wala nang makukuha ang ibang investors na pambayad mo dun sa napakatataas mo na mga rates. Yun, dun na. Inabot ng bilyon. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, the mindset and immediate response of Filipinos when confronted with scams make them vulnerable to fall into traps. Yes. Kasi sabi niya, quote-unquote, some people easily believe on false promises. Even if they're too good to be true. Actually, ako, meron ako saying, pag it's too good to be true, it cannot be, true. Lalo na kung tinitingnan mo yung percentage yung return on investment. Patay ka na. Pero maraming kumakagat dyan. Sabi mo nga, may kaya man, nakapag-aral man o hindi, di ba? At saka nagdadala sa iyo, hindi yung mga ordinary, yung mga nakatsinelas, hindi. Nakamerkana yan. Nakamerkana yan, maganda. Sa Cebu, Sa Cebu, baka i-dine and wine ka pa niyan. Kaso, talagang, parang, ano ba ito, may pelikula nun sila Paul Newman at Robert Redford. Sting! I-stingin ka talaga. Naakala mo talaga totoo dahil kausap mo, naka-Amerikana yan. Naka-Jaguar, naka-BMW, Ano mga sinasabi? Ito, project na ito, kompleto Ricardos. Ayan ang workout niya. At saka, may pambayad. Meron siya. Kausapin mo yung bankero niya, meron siya sa bank. Account talaga, totoo, etc. if you verifiable yung Verifiable. Wow. Yung palabot. Niyayari mo na yung kapwa mo doon. Nakakakaba. Kaya, maganda naman na ma-workout ng mabuti yan. And again, ito po. Sana, itong mga, service providers, ang pabilisin ninyo, yung e-commerce na totoo, hindi yung pabilisin ninyo yung mag-i-scam. Hanggang ngayon, problemado yung Meron akong na-receive pa rin, Joel. Ewan ko sa'yo na nakita mo na to. Meron akong nakuha dito sa aking, SIM card unregistered, pero naglalagay. Meron. SIM card unregistered, pero nakakapasok. Dito sa cellphone. Nagbibigay ng mga information kung ano-ano. Siyempre, pag ganun po, patayin nyo na. Yung mga link, hindi ko na... Huwag mong kikilikin. Huwag nyo ililink.
Na sinasabi nga ni Executive Director Ramos, Si Alex. ano na lang, be careful to the public. Ang hirap na, be careful, napaka-broad na kanyang, when they do their online shopping, especially ngayon, Yuletide season. Yan. Kasi scammers take advantage ngayon. Panahon ng shopping, panahon ng scam. Online shopping. Online shopping. Alam mo, maano na ako ngayon din dyan eh. Ayaw ko na yan. Oo. Mas gusto ko ang pupunta. Maski na window shopping, okay na yan. Mas okay na sa akin yun. Ako. But there was a time kasi nung panahon ng pandemic eh. Talagang wala kang magagawa. Wala kang magagawa. At saka, there were times, for example, ako yung sa bahay. Bumigay yung water pump ko, yung mga gano'n. Aba, makakabili ka at maganda naman. Pero, isa mo yung takot mo niya, kunwari, binili, that's about 12,000 pesos. Di sayang din yung kunwari nalo ka. Desperado na ako. And they were offering. Pero nagtanong naman ako that's another thing, magtanong-tanong dapat tayo, research. Dapat bago kayo pumasok dyan, magtanong-tanong po kayo ng, meron din naman, di ba, mga loko, makukuha yung iyong cellphone at lahat. Tapos, dadagsain ka ng mga akala mo, nag-order ka ng 12 may ganun. Yung mga McDonald's. Gusto ko naman, hindi, ang luloko mas naman mahirap ito. yung meron doorbell. Pag in-order mo, ano to? Di ba, yung ganun. Ay, titirahin ka na. Merong akala mo nag-party. Sabi ng mga kapitbahay, meron ka palang party dyan. Anong party? Wala nga akong in-order eh. Ang dami yung mga dumating doon ng mga delivery. Okay. Pagdating sa pagkain. Yan ang mga problema po natin. Kaya dahan-dahan lang ho tayo. Yun naman mga mayroong gustong yung mga nanloloko, alam namin na maski na anong gawin namin sa inyo, advice at lahat o kaya pananako. Hindi kayo madadala dyan dahil manloloko talaga kayo eh. Grabe yung statistics eh. Sabi doon sa Asia Scam Report, 24.8% of Filipino victims respond too quickly Yan. to scammers' demands, while 21.1% choose to take a risk despite uncertainty about the risk, di ba? Talagang risk takers tayo. Risk taker. Risk takers tayo pagdating sa ganyan, ha? Mas nai-entice sila sa incentives over trusting friends and family members. Mantigan mo yun sa incentives, ano? Malakas. Hanggang ngayon nga, meron pa Yun yung pitch, yung come on. Hindi, ako, simple na lang. Okay. Well, ngayon natuto na ako eh. Dati kasi mahilig ako sa music. Dati bumibili ako ng mga lalo ng panahon ng pandemic. Whether it's the headphones o yung ano. Now, nagsabi na, may kaibigan tayo si paring Joel Reyes Sobel sa kapilang stasyon. Joel, parang Joel. Joel, yung may sinabi siyang tatak na sinabi sa akin, yung Maxwell, whatever, ang presyo niyan talaga ito. Tapos maniniwala ka na 152 lang yan. Pwede naman, yung asking for trouble niya. Mantakin mo, totoo nga, wala pang 2 linggo, sira na. So, I suppose, ayun, gaya nun, pare. I'm a reasonably intelligent guy, siguro naman, dapat naisip ko yun, ano. Bakit ang presyong 25, 30 mil, pabibili mo ng 2 mil? Halimbawa, yun nga palagi ko sinasabi doon sa mga kaibigan ko eh. Parang ganda nito. Ano yan? Rolex. Pili mo na. Ano yan? Tignan ko nga. Tama-tama, pati bigat lahat, etc. Sabi ko, tignan nyo muna yan. Baka mamaya hindi Rolex yan, baka Polex yan eh. Polex, so nagkaganon, maraming ganon. Kasi, sabi niya, hindi na mahala tayo. Pag ikaw nagdala niya, ayos na. Sino ba magdududa sa'yo? Magdududa sa'yo. Hindi, magdududa niya kasi minsan meron mga tao gaya ni Dax Lucas ng Philippine Daily Inquirer, yung business editor. Business editor. Mahilig yung mag-i-interview biglang. Sir, pwedeng patingin ng retrato, tapos kukunan niya retrato. Tapos meron pag nahawakan niya, alam niya kagad kung ano. Pero minsan sabi nga niya, paano mo nalaman? Pare, masyadong matalas, nakakasugat. yung Audemars Piguet niya, nakakasugat. Sabi ko, CEO ng ano yan, pare, fake and suit. Kung sa jahe pa, nakakahiya, ano. Yan, mga ganon. Kasi, yabang pa, may display ka pa. Display ka pa. Kasi, meron naman talaga yung mga fake original. Talaga naman mukhang ano. Mukhang talaga, yun na yun. At one point in time, nagkaroon ng ganyan na, di ba? Na, lahat ng mga taong mga sikat, naka Richard Mille. Oo. Mga ganong klase.
Kaya medyo mag-ingat po tayo. Basta si Secretary Ramos, yun ang nga lang sinasabi niya. May ano siya, may hotline. Yun. Pag kayo'y na victim ng shopping scams at other cybercrimes, ang hotline po ng CICC is 1326. 1326. Ako naman, sinubukan ko, nagkamali ako ng tawag, bro. Tumawag ako sa DTI. Wala nangyari. Kaibigan ko na yung nakontak ko na gano'n, sasabihin yung pangalan, kagolf ko yun. Kasi inisip ko, baka naman pwede yung habulin to, this is illegal, well, whatever, yung advertising, whatever false advertising. Kasi sa kanila rin yun. No. Wala, kinuha lang yung details, wala na ako narinig. Pero siguro sa dami nilang ginagawa, pare, gumagawa sila ng mga table, gumagawa sila ng guide. Hahabulin pa ba nila na fake yung iPhone na nabili mo or something. Pero ano sabi ni Yusek Ramos ng CICC? 1326 po. 1326. But above all, be careful. If it's too good to be true, It must really do be. the math, everything, yung return niyan, yung actual cost niyan, di ba? Di sana lahat ganyan, yan nasuot. Halimbawa, ito pare, iPhone 15 ito, mura lang ito, 10,000. Hindi. Wag na. Nauso for example, ako muntik-muntik lang, pero naisip-isip ko rin kasi, meron na nauso yung Swatch na yung mukhang Omega. This was about 2 years ago or something. Talaga namang, wag tiningin Ang actual cost doon, 15,000, 15 to 16,000 at the time. Abay, may nagbebenta ng rito ng 3,000. Sir, huwag kang magkakamali. Tapos eksakto, yung anak ko pumunta na Singapore, may coverage, may reporter din yun. Ayun, naghanap siya. Hindi siya makakita dahil wala rin sa mga tindahan. Kasi doon, iba naman doon sa Singapore, hino-hoarding ng mga hinayubang na Singaporean na investor. Pero dito sa atin, 3,000. Makakakuha ka ng SWAT. Paano pagdating yan dito? Hindi SWAT siya, SWAT. Ang magaling niya. Kaya for a long while, sinasabi nila, China, walang ginawa ito kundi mag-counterfeit. Pero kung titignan mo Chinese products ngayon, parang, okay na. Magaling. Very, parang yan yung, yan din yung nangyari sa Japan dati. After the war daw. Sabi sa akin, kinukwento sa akin ng mga kaibigan natin. Siyempre, nung panahon na yun, yung mga malalaking kotse, di ba? Cadillac, etc. Pagdating dito ng mga Toyota, napakaliliit. Sabi na wala yan. Yung Toyota, wala. After a while, yan na. Nag-upgrade. Ngayon, Toyota lang pagdating sa design, pagdating sa reliability. Now the flu is on the other foot. I distinctly remember, pinag-usapan namin ni Conrad to, a couple of months ago, dumating yung presidente ng Toyota rito. Tapos pinagbabash lahat ng mga kalaban, lalo na sa China. Sabi ko, dahil yun na nga kasi nakikita nila, napapasok sila. All ng mga features, GPS, everything, nakukuha na samantalang yung Toyota. Okay, they've spent and everything. Ang mahal nung kanila kumpara, di ba? Dito. You buy quality and all that. But I'll give you an example. Hindi siya nagko-commercial ako na si Isuzu. Maganda talaga Isuzu ng ating si Boss Edgar. There's one. For example, yung MG. Okay, yan. MG is a hallowed name in British motoring. Sports car yan Abay, mantakin mo lang pang joint venture ng China sa kanila. Wala naman silang pinudyos na mukhang MG na tunay, pero nandun yung brand. Nandun yung pangalan. Tatak, may tatak. And there's all sorts of Now, I have to admit, I have an MG. Time will tell kung kamusta ang nito. Yan. But right now, it was pretty good. I was pretty happy with it. Yung MG, yan. Nakita mo yung joint venture at lahat. Nakuha nila yung iconic. Iconic yung joint venture ng ganun. At yung naman siguro, lugil-lugil na yung hinayupak doon, MG. Sige na. Magsama na tayo. Diyan na kayo mag-produce. Parang Jaguar. Ganyan. Nakuha mo yung etiketa. May etiketa ka. Yun ang workout. So, ganyan din yan, di ba? Japanese. Dati Cadillac. Pag naka-Cadillac ka, pinakasikat ka sa eskwela. Right. Well, ito na nga. In the world of motorcycles, dahil ako nagbumotor. Okay, ako naka-Vespa. I know of guys, mga kaibigan ko, naka-Ducati, naka-Harley. Gusto nila mag-big bike. Kamahal ng big bike. Mantakin mo maglabas yung Kimco na. Pero? Ganda!
Tapos it's only, God, the price is, may big bike ka na, pang Skyway na, and it handles like a BMW. Na malaking scooter. That particular model, hindi siya nagko-commercial. Ang point kasi, sabi yung China, is doing well. Daw sinabi, ina-assemble na daw sa Thailand or something. Bro, nakita mo na ba yung kanilang manufacturing facility doon? High-tech at ano. And even that manufacturer doon sa Vietnam ngayon, ng kotse, yung gumagawa sila ng sarili nilang national car. Tapos ang agresibo niya, they're going into the US at Europe. They're having problems, which is natural. Dadali nila sa... Pero I'm sure, ang hindi lang nag-succeed dyan, yung Malaysia, yung Proton. Medyo nagka-problema. Kay Dr. Mahathir yun. Pero, pagdating dito sa ASEAN natin, tayo na naman dyan. Yung Ford, meron na tayong stamping plant sa Bataan noon. Ay, nako. By the way, 6% daw taas ng car sales pa rin dito sa atin. Diyan ako naiinis. Bakit nila nilalagay Philippine manufacturers? Wala tayong manufacture dito. Lahat. Ina-assemble lang yan yung dito. Yung iba dyan, completely built up na yan eh. Hindi, siyempre, mga kaibigan nating motoring editors, they have to, they know where the bread is buttered. Pero, ang ibig sabihin natin, wag ho tayong, unang-una sa scam, wag ho tayong magpapadala at lahat. Ngayon, pagdating po sa iba't ibang mga products, piliin natin kung saan tayo pwede talaga makaka-abante. Kahit tignan natin, hindi naman ho tayo China na lahat pwede natin gawin. Hindi ganun eh. Mayroong mga areas na kaya natin gawin na talagang maayos. Tapos, yung pangangailangan natin, maunahin natin yung basic na pangangailangan kaysa yung luxury. Hindi naman natin kailangan lahat ng Pinoy maiksing Amerikana eh. Hindi naman. Kailangan yung sapatos na parang yung mga parang kulhan, iba-ibang kulay. Natutulay, there's only so much color that you can wear. Hindi pwede yun. What I'm saying is, be careful na rin, pare, with your hard-earned money. Lalo na sa atin. Lalo na ngayon, kaya ho natin dahil papasok na ho ang Disyembre. Ito, yung ibang mga... Makakuha ng bonus. Yung mga ibang kumpanya, naglabas na ng bonus. Baka kung saan mapunta yung bonus po ninyo. Sayang naman. Ang oras po natin, 9:00 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Pamaya, babalikan po natin itong mga iba pang mga nababanggit dito na kailangan natin pag-aralan ng mabuti. Kasama na, siyempre, yung ating programa pagdating sa enerhiya. Lalong-lalo na ngayon na papasok ang Disyembre. Pati nga yung mga aksidente, pagdating po dyan sa mga nangyari sa Bukawi kanina, meron na naman sumabog na pagawaan po ng labintador. 9:00 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC at Aliw 23. Karambola sa DWIC.